peace na tayo. Eh, gusto ko lang naman makapagkaibigan sa inyo, kaya ako nandito eh. Ryan, peace daw. Bitawan mo nga yan. Bakit ka ba pumapapel, ha? Lagi kasi umiinit ang dugo nyo sa akin pag nakikita nyo ako eh. Lalo na si Ryan. Wala naman ako masamang intensyon eh. So sa tingin mo, tatanggapin namin ang peace offering mo? Wala naman ako traso sa inyo, di ba? Wala ka naman kasi talaga atraso. Masarap ka lang naman pagtripan eh. Jologs. Nag-iisang jolog sa campus. Eh di marami na pala nakakakilala sa akin. Eh kasi nga, jologs ka. Estudyanteng janitor ka pa. Mabira klase mo dito eh. You're an endangered species. O di sikat ako. Pwede akong pumasok sa foreman. Pwede ba linawin mo yung sinasabi mo? Ang ibig ko sabihin, hindi na ako mahirapang pumasok sa inyo dahil sikat ako, sikat din kayo. Pwede na akong foreman, mga dod. Oh? Kung naliliitan ka dun sa fee na pinag-uusapan natin, dadagdagan ko. Wala naman ho tayong problema sa bahay niyo sa akin, Aling Dolores eh. Actually, wala ho tayong kailangang pag-usapan doon. Yung anak niyo ho yung may problema. Kapal talaga ng mukha mo, no? Ang taas na ambisyon mo. Eh, taga-village ka lang, ah. Bakit? Hindi naman importante yung taga-village siya o taga-village siya para maging foreman, ah. Ang importante, pasok ako sa forma nyo. Pwede ako sumali sa inyo. Cool ka lang. Huwag mo na patulingan dito. Ang daming witnesses, oh. Ma-office ka pa niya, problemahin pa ni Don mamaya. Eh kung wala namang problema ang anak ko sa pag-aaral, sa tingin mo kaya lalapitan kita? Wala ho siyang interes sa pag-aaral eh. Di ko po alam, parang walang natututunan. Eh di gumawa ka ng paraan. Mag-isip ka para magkaroon siya ng interes sa pag-aaral niya, di ba? Babalik lang ho ako sa pagtuturo pag nag-promise si Madonna na makikinig na siya sa pagtuturo ko. Nasasayang lang ho yung pagod ko eh. Bali wala ho eh. Parang walang pumapasok sa kokote niya. Alam mo, Miguel, kung ako sa'yo, umalis ka na. Tagal mo kumilos, ha? Gusto mo masaktan? Sige, mga dod. Babalik na lang ako pag hindi na mainit ang ulo nyo. Sige na, umalis ka na. Alis! Kasama. Bakit mo naman pinahiya si Dolores? Nay, tinanggihan ko lang ho yung pagchututor ko kay Madonna. Hindi ko ho pinahiya si Aling Dolores. Pinapakiusapan ka na nga eh. Bakit hindi ka pa rin pumayag? Nay, pag tinanggap ko naman ho yung pagchututor kay Madonna, tapos walang nangyari, di ako naman ho yung lumabas na kahiya-hiya. Nak, hindi mo kasalanan kung talagang mahina ang utak ni Madonna. Basta gawin mo na lang yung dapat mong gawin bilang tutor niya. Pera-pera lang yan, Nak. Huwag mo nang karirin. Hindi naman ho pwede sa akin ng ganun, Nay. Tara na, magagahan na ho tayo. Malilate na ho ako sa practice. Yes, we found a cure. Mababawasan na ang pag-aalala natin sa sakit na kinakalat ni Motra. May gamot na. Dr. Evelyn, kailan niyo po ito ilalabas sa market? Sa lalong madaling panahon, may inaayos na kami legalities. Kay Mr. Bondok niyo unang trinay ang gamot, right? Kumusta na po siya? May mga side effects po ba? Bakit hindi siya mismo ang tanongin niyo? Kasama natin yan si Mr. Claudio Bondok para patunayan ang effectivity ng gamot. Bago ho namin tanungin si Mr. Bondok, Dr. Evelyn, marami hong nag-aabang sa gamot ninyo at sigurado po akong maraming curious sa presyo ng gamot. Magkano niyo ho ba yan ibibenta? 25,000 pesos per vial. Ano? Gano'n ka mahal? Oo, ayun naman sa pagkamahal yun! Pasyente, Patay tayo pag tayo dinapuan ng sakit na yan. Yan talagang 10 injeksyon. Bago siya umabot sa stage 1 ng gamutan. Grabe talagang Evelyn Pharma. Mga oportunista. Alam na nga nilang kailangan yung gamot. Kanya pa nila ibebenta ka mahal. Dr. Evelyn, lumalabas sa almost 100% ng mga victims ni Motra puro galing sa mayayamang pamilya. Galing sa well-off families. Parang pwede ba nating sabihin na intensyon nyo talagang itaas ang presyo ng gamot dahil sila ang target market? Alam nyo, nagkataon lang naman ng Evelyn Pharma gustong tumulong sa mga biktima ni Motra. Kaya mataas ang presyo ng gamot namin dahil sa sobrang taas ng production cost namin. Huwag na nga kayo nagagalit sa Evelyn Pharma. Hindi naman nila pinagpipilitang bilhin nyo yung gamot nila eh. Taong bayan ang nagkakandara pa
makakuha ng gamot nila. Mang Ninoy! Abogado siguro kayo ng Evelyn Pharma, no? Ang galing nyo magtanggol sa kanila eh! Parang, magkano mabigayan sa ganun? Dr. Cynthia, nakilala ang Evelyn Pharma before sa pagtulong nyo sa mga mahihirap, sa pagbibigay nyo ng medical assistance sa mga nangangailangan. And I understand, kayo ang head ng program na to. Patuloy pa rin naman ang pagtulong namin sa mga rest areas by way of medical mission. Kaya lang, hindi namin ito na-hype sa ngayon. Ayaw namin ng media attention for now. Kung gano'n, maglalabas ba ng libreng gamot ang inyong kumpanya para sa mga naapektuhan ng virus ni Motra? Sa ngayon, hindi pa namin kaya magbigay ng libre. Dr. Cynthia? I stand by my husband's decision. Ikaw, Chikoy, anong kala mo sa akin? Puro pera lang ang tinitingnan ko? Ah, hindi ba? Hoy, ikaw! Kung makapagsalita ka! Parang wala kang galang sa nakakatanda! Pasensya na, Ninoy. Matabil talaga minsan ang dila ng batang to eh. Uwi ka na nga, Chikoy. Hindi naman, hindi na ako bata eh. Sumasagot ka pa? Ha? Sumasagot ka? Uuwi ka o hindi? Uwi na! Uuwi ka pala eh. Magsaing ka. Adots! Tubig mo na kayo! Mga Dods, karapatan ko ang maging isang foreman. Foreman! 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 Pinipilit niyo kung gawin ko to. Foreman! 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 Kulit ng Jolix na yun, no? Nung kailangan pagod ko kanina, kakatawa sa kanya eh. Oo nga eh. Gusto niyo sakyan natin trip ni Miguel? What do you mean? Eh di ba gusto niyo sumali sa grupo natin? Di pagbigyan. Hindi. Hindi pwede. Masisira yung reputasyon ng barkada. Hindi, pare. Hindi naman siya maging official member ng grupo natin eh. Eh, kailangan natin ng utusan. Alalay, errand boy,
Si Miguel yun. Di ba? Pwede ba? Pwede. Basta naman, no? Di ba? Uy, Jana, tingnan mo ito binili ko. Ang ganda ng bracelets. O, panay lang yung text mo dyan. Nasa swimming daw si Nick eh. So what kung nandun siya? Eh, busy naman na yun eh. At saka kaya nga niya matulog nang nakababad sa pool, di ba? Puntahan na lang natin siya. Malapit lang naman yun dito. Sige na. Unahin pa ba ang boyfriend sa lakad ng barkada? Siyempre, no? Maraming cute doon and I promise, marami kang magugustuhan doon. Tara na! Ano? Tara na, please! Miguel! Uy, mga dudes! Kamusta kayo? What's up? May good news ba kayo sa akin? Huwag ka na maya doon. Ano yun? Excited na kasi ako mga dudes eh. Sabihin nyo sa akin. Pinag-usapan ka namin kanina. Yung barkada, pag-apply mo sa tropa namin, eh, napag-desisyonan namin na, sige, pasok ka na. Tropa ka na. Talaga mga dudes? Foreman na ako? Oo. Hindi ka niya niloloko, pare. Yes! Foreman na ako! Thank you. Thank you, ha? Mga dudes, thank you, ha? Sige, sige. Ano kami? Oo, sige. Ingat kayo, ha? Ingat kayo. Dodds! Rafi! Oh, ano ginagawa mo dito? Sinumahan ka lang yung friend ko. Ayun siya, kasama niya yung boyfriend niya. Simmer din yun. Naglalako at saka na naman. Hindi kakatapos lang ng klase namin. Hindi naglalako at saka pa rin. Tsaka teka, ba't parang ang bait mo ngayon? Nawala ata yung pagkamataray mo. Ha? Hindi naman. Kailan pa ako naging mataray? Sige na, umuwi ka na lang. Baka hinahanap ka na ng nanay mo. Talaga? Paano man nangyari yun? Pare ko, ikaw lang naman ang walang bilib sa akin eh. Member na ako ng foreman, yung pinakasikat na tropa dun sa school namin. Nako! Alam ko na yan! Papasakay mo ako ng papasakay. Tapos pagka sakay na ako, sasabihin mo, joke, joke, joke. Mais naman, di mo maloloko to. Pare ko, hindi kita binibiro. Foreman na ako. Pweba ka? Oo! O, tuturo ko sa'yo. O, ganito. What's up, bro? Oo. Ano naman yan? Tinuturo ko nga sa'yo yung pagkamay nila, nung Parang mayayaman. nagpapagpag ka lang ng damit yan eh. Hindi pagpapagpag, yung style yun. Yun ang style nila. Style? Oo! Ba, parang maganda yan ah. O, paano? Oo, ito, di ba? Kunyari, kararating ko lang. O, ganyan. What's up, bro? Ha? Sige
Oo nga, try ko nga. Sige, kunyari, kararating mo lang din. Okay. Sup, bro? Mali ba? Try na. Sup, bro? Salamat. Hoy! Kanina ka pa nakatulala dyan, ha? Hanggang ngayon wala ka pa rin sinusulat. Ano? Eh, mami naman kasi, ang hirap naman kasi ng assignment ko eh. Hayan, kinunsumi mo kasi si Rafi, kaya wala tuloy gustong mag-tutor sa'yo. Ay, nakakainis. Ay, nako. Pag nakakabalita ako tungkol kay Motra, parang sasabog ang dibdib ko. Hindi ko makuha magalit sa anak ko, Dani. Naawa ako sa kanya. Sino ba naman kung hindi? Kaya ako nga iniiwasan ko na magbasa ng dyaryo at manood ng balita dahil nasasaktan ako tuwing nalalaman kong maatake si Motra. I'm not saying na natutuwa ako sa paglabas ni Motra. But let's face it, Mr. Avalon. Kakampi siya ng business natin at this point. What do you mean? Kung walang kinakalat na virus si Motra, wala tayong kailangang antidote na i-produce. Ganun ba? Exactly. Besides, parang alam na alam niya kung saan siya maglalabas ng virus. Sa mga lugar na dinadayo ng mga mayayaman. Sa mga taong may pambili ng mamahaling gamot na isinasupply natin. Paano kung mahuli siya mga tao? Hindi ko alam kung matatanggap ko maaaring gawin kay Susan. Hindi na natin masisisi ang mga tao pag nasukol nila si Motra. At pag may ginawa silang marahas sa kanya, maraming buhay na rin siyang pininsala. So anong gusto mo? Mahihirap naman ang ihatak niya. Well, maging consistent sana siya sa pagsalakay sa mga lugar ng mga mayayaman. Wala naman tayong makukuha sa mga mahihirap, hindi ba? I'm sure, aatakihin na naman tayo ng mga moralista. Ng simbahan, kapag hindi natin ibaba ang presyo ng ating antidote. Hayaan niyo. Pupuntahan ko kayo kapag may impormasyon akong nakuha. Kung bakit siya naging ganun. Ay, mami. O, umuwi ka kagad, ha? Yes, mami. Bibilan talaga ako ng blouse. Sorry. Hindi, okay lang. Kasalanan ko din kasi hindi ako nakatingin eh. Gusto mo, i-replay pa natin eh. Sige, alis na ako. Hindi na talaga mapigil ang pag-asenso. Padami na ng padami ang naniniwala dito sa Ampalunggay mo. Amazing! Kaya nga lang minsan nasasagad sa dami ng mga orders. Eh di ibig sabihin, kawawa naman tong si Miguel. Siya lang ang nag-iisang nagtatrabaho dito sa munting factory mo. Ay nako, kung tutuusin nga, kaya-kaya ni Miguel. Kahit mag-isa siya. Minsan nga kahit na ang daming demands, kaya niya pa rin mag-isa. Kaya nga lang, ang dami niya namang pinagkakaabalahan ngayon eh. Parati pang nakababad sa eskwelahan. O problema ba naman yun? Eh di kumuha ka ng iba pang gagawa nitong ampalunggay mo. Eh may pampasweldo ka na naman eh. Hey! What's up, bro? Ano naman nangyari sa'yo, pare ko? Parang wala kang energy.
Kasi pare ko foreman ka na, baka kalimutan mo na ako, tapos sila na lang tropahin mo. Bro, pare ko, huwag mong isipin yun. Tropa pa rin tayo. Ginagawa ko naman ito magiging foreman para kay Yelena, para pansinin niya ako Kaya hindi kita iiwan sa ere. Talaga yun lang ang dahilan ha? Oo naman. Wala iwanan sa ere? Walang iwan na sa ere. Yan! Sup, bro? Sup, bro? Woo! Sige, mauna na ako. Kailangan pa kayo mga foremans Tingnan mo itong Hoy! Kakasabi lang, walang iwanan Mga Dons! What's up? Kamusta ba yung forma ko ngayon? Pwede na ba akong foreman? Siya. Anong ginagawa mo dito? Pwede ba? Umalis ka na dito? Dod, hindi mo ako pwedeng pagtabuyan. Pwede na siya tumambay kasama natin. Bakit? Basta, tanggap na siya sa grupo natin. Ano? Kailan pa? Dod? Aling Dolores, ano po sadya niyo dito? Rafi, nagpunta kami dito para makiusap na kung pwede tutoran mo uli ang anak kong si Madonna. Sige na, please. Matigas ho ang ulo ng anak niya, Aling Dolores Nagle-lecture ako, hindi naman nakikinig. Ano na lang po mangyayari sa pagtuturo ko sa kanya? Hindi. Nag-promise na si Madonna na magbe-behave siya. Hoy! Magsalita ka! Parinig mo yung promise mo sa tutor mo. Promise, magbe-behave na ako. Mix, Sandy, you think seryoso ang pag-accept sa'yo ng mga foreman na yun, ha? oo naman. Tinanggap nila ako Pasok na ako. Kilala ko yung mga foreman na yun. Alam ko kung paano sila mag-good time. Sandy, mas kilala ko yung foreman. Meron silang isang salita. Pag sinabi nila, sinabi nila. I'm sure ni-scheme ka lang nila. Mix, may binabalak na sila masama against you. Believe me. Ako ba? Ba't sinisara mo sila sa akin? Cool ka lang. Ang gagawin mo lang dito ay magpipiga at magigiling ng ampalaya at malunggay. Kaya mo ba yon? Okay lang ho, kasi walang trabaho. Sige po, mauna na po ako. O sige, tawagan na lang kita. Ha? Ano to? Oh! Ano nangyayari? Aling Dolores! Si Ponto ang atake dito sa lugar natin! Ha? Akyat! Akyat! Ako! Hay! Si Ponto! Si Ponto! Sige! Magsitakbo kayong lahat! Hindi kayo makakatakas! Miguel! Umuwi ka sa inyo. Bakit? Ano nangyari? Sinalaki ni Motra ang Gillage. Binabalita ko yung sa radyo. Yan na, uwi na natin ba? Mami! Mami! Oy! Mami!
Ay, mo na